sapagkat bagaman kami ay nagsisilakad sa laman, ay hindi kami nakikipagbakang ayon sa laman. Verse 4, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maninghaka at ang bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. So binabanggit po mga kapatid na ni Apostol Pablo na bagamat sila po ay nagsisilakad sa laman, pero ang kanilang pakikipagbaka, mga kapatid, ay hindi po ayon sa laman, kundi saan po mga kapatid? Spiritual. So pag-aaralan po natin mga kapatid sa oras na ito, pamagat po ng salita ng Diyos sa hapon na ito, is the battle in our mind. Ayan. Ang sabi ng iba, so meron akong nabasang quotes na the worst enemy ng isang tao, mga kapatid, ay yung thought na meron siya. Yung isip, kung pag-iisip, mga kapatid, na meron siya. Bakit, mga kapatid? Kasi kung ano po ang nasa isip ng tao, yun po ang ginagawa niya. Yun ang kanyang pinapaniwalaan. Kasi sabi nga, mga kapatid, ng isang mangangaral na aking napakinggan, ang ating isip, yan po ay lunduan. Alam niyo yung lunduan, mga kapatid, nakalundo. Isang halimbawa niyan, mga kapatid, kapag naulan, diba yung may mga trapal na nakababa, na kapag ginanon mo, lumalabas yung tubig. Yun po yung halimbawa ng lundo. Lahat ng bumabagsak na ulan, doon siya pumupunta. Ibig sabihin, mga kapatid, ang ating isip, yan po ay lunduan ng ating katawan, ng ating puso, mga kapatid, na kung ano man ang nararamdaman natin, lahat pumapasok sa isip. Na kung ikaw ay nasaktan, siyempre, nasaktan ka, may isip mo masakit. Tama? Kung ikaw ay na-disappoint, sa isip mo, gagawa ka ng isang bagay para pagtakpan yun. Yan, mga kapatid. Kung ano man ang nasa isip natin, mga kapatid, o pinangahawakan natin, yun po yung ginagawa natin. Doon po tayo namumuhay. So ngayon, mga kapatid, ang ating pag-aaralan, the battlefield o the battle in our mind. Yan, mga kapatid. Praise the Lord. So, bawat isa sa atin, alam ko naman na naranasan na natin na nagkakaroon tayo ng struggle sa isip natin na sinusubukan naman natin. No, sinusubukan naman natin na huwag magkasala, diba? Huwag makagawa, mga kapatid, ng mga pagkakamali. Pero ang isip natin, pilit yung nilalabanan. Naranasan nyo na yun, mga kapatid, na sa bawat araw na tayo ay gigising, siyempre, bilang isang Kristiyano, sinusubukan natin, mga kapatid, na maging maayos sa harapan ng Diyos, na gumawa ng kalooban ng ating Panginoon. But yung ating pag-iisip, mga kapatid, ay hinihila tayo. Saan? Minsan sa takot. Diba? Yung takot pa lang, baka hindi ko naman magawa, na baka hindi ko magawa yung kalooban ng Panginoon. Diba? Ano pa? Hinihila tayo sa yung tinatawag na pita lang naman, yung last natin, di ba? Pag sumusunod tayo sa Panginoon, tapos yung ating mga galit, yung pride, di ba? Yung kawalan ng pag-asa, mga kapatid. Diba? Pilit natin initutulak yung ating mga sarili na magtiwala sa Panginoon. Pero ang isip natin, mga kapatid, parang wala ng pag-asa. Di ba? Laging sinasabi ng bibig mo, tutulungan ako ng Panginoon. Hindi ako papabayaan ng Diyos. Pero kapag ikaw ay dumaan sa kagbigatan, mga kapatid, anong sinasabi ng isip mo? Ang hirap naman ito. Ayoko na. Diba? Susuko na lang ako. Tama po, mga kapatid. So, tayo, ang sabi po ni Apostol Pablo dito po sa verse 5, ito po ay isang problema po ng isang Kristiyano. Ang sabi diyan, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Kasi sa atin, mga kapatid, meron talagang gantong pag-iisip.
na yung pag-iisip, mga kapatid, na feeling natin mas matayog, mas mataas sa karunungan ng Panginoon. Sa madaling salita, mas marunong pa tayo sa Diyos. Naunawaan niyo, mga kapatid, kasi sarili natin to eh. Diba, mga kapatid? Basta sinusunod natin yung ating mga gustong gawin para yung nararamdaman natin, mapagtakpan natin to satisfy ourselves. Ang sabi dyan, yung mga ganitong klaseng pag-iisip, mga kapatid, ito po ay bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Yung mga ganitong pag-iisip, yung mga maling pag-iisip natin, mga kapatid, ito po yung mga bagay na humihila sa atin, nagtatanggal sa atin para sumunod sa pinag-uutos ng Panginoon. Diba? Binabali natin yung salita ng Diyos. Amen po, mga kapatid, na nagkakaroon tayo ng pag-iisip na ito, di naman ito bago sa atin. Ako naman yung tama eh. Diba? Yung pride na meron tayo. Isipin nyo kung wala ako dyan. Diba? Magagawa nyo ba yan? Hindi. Diba nagkakaroon tayo ng ganong pag-iisip? Yung mga ganong klaseng pag-iisip, mga ganong klaseng thought sa isip natin, mga kapatid. Yan po ay gumigiba, mga kapatid, at naghihila sa atin para hindi sumunod sa utos po ng Panginoon. Amen po, mga kapatid. So, ang sabi dito, you want to live in obedience to God, but sometimes it feels like your own thoughts are fighting against you. Tama, totoo naman talaga yung mga kapatid eh. Kasi, mga kapatid, kahit anong sunod natin, kahit anong ilagay natin sa puso at isip natin na gagawin mo ang kalooban ng Diyos, meron kasi tayong kaaway. Meron po kasing gustong pumigil dyan. Sino po yun? Si Satanas, mga kapatid. Alam niyo po, kapag ikaw ay nakakaranas ng mga ganyan, na gusto mong sumunod naman sa utos ng Panginoon pero pinipigilan ka ng isip mo, diba, parang hindi mo kaya, mga kapatid. Hindi po tayo nababaliw. Hindi po tayo baliw, mga kapatid. Hindi po tayo mahina. Minsan kasi, tayo di ba? Pag may gusto tayong gawin, tapos pinipigilan natin, hindi po yun ibig sabihin mahina tayo. Alam niyo, mga kapatid, you are in a battle. Nasa spiritual battle kasi tayo, mga kapatid. And God's Word tell us how to fight it. Ang salita po ng Panginoon, ito po ay nagtuturo sa atin paano labanan yung spiritual battle na meron tayo. So balikan natin, mga kapatid, itong 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5, na sinasabi po dyan na bagamat kami ay nagsisilakad sa laman, ay hindi kami nakikipagbakang ayon sa laman, sapagkat ang mga sandata na aming pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman. So si Apostol Pablo, mga kapatid, ay nagsasabi na kung hindi po sila nakikipagbaka, yung sandata na meron sila, hindi po yung ukol sa laman. Ano po yun? Yung mga baril, mga sandata, mga kapatid. Sa madaling salita, hindi sila gumagamit ng mga physical weapon, yung mga armas. Diba, nakikita naman natin yung mga gamit ng mga sundalo, gamit ng mga pulis, o ano pang mga kapatid. Lahat ng sanda, hindi po yun ang tinutukoy, mga kapatid. Ang sabi dyan, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta na siyang gumigiba ng maling akala at bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip ng pagtalima kay Kristo. So ngayon, mga kapatid, meron po tayong tinatawag na spiritual warfare in the mind. Yan. Isip nga, mga kapatid. So ngayon, sinulat po ni Apostol Pablo, ito pong, mga kapatid, ay para sa Corinthian Church. Ayan, mga kapatid. Ang sabi po dito, Paul was writing to the Corinthian church which are facing spiritual deception, pride, and false teaching. Yan. So, itong bagay na ito, mga kapatid, ay sinulat ni Apostol Pablo sa Corinthian. Kasi yung mga tao, yung mga unang Kristiyano dito, mga kapatid, ay humaharap po sila sa spiritual battle. Sa pride, sa false teaching, sa lust, mga kapatid. But he reminded them
and us, lalo na sa atin, no? Ni-remind ni Apostol Pablo itong mga kapatid natin sa Corinto, lalo na tayo mga kapatid, that our fight is not physical. Amen mga kapatid, hindi po tayo nakikipagbaka sa laman ng mga kapatid. We are at war in the spiritual realm. Spiritual mga kapatid, spiritual battle ang meron po tayo, hindi physical war. Yung mga nakikita natin na nagigera, nagbabarila, naghahagisa ng granada, hindi po yun mga kapatid. Kundi ang laban ng isang Kristiyano mga kapatid ay spiritual battle, and the battlefield is our mind. Yun ang battlefield natin mga kapatid. Yung ating isip. Naunawaan niyo mga kapatid. And Satan doesn't need chain to trap us. Hindi niya yung kailangan. Hindi niya kailangan ng mga matitibay, mga kapatid na chain, mga kadena, o kung ano man mga kapatid, na pwedeng i-trap tayo, pwede tayong ikulong. Hindi niya po yung kailangan mga kapatid. All he needs is a stronghold, a lie we believe long enough. Tama naman mga kapatid. Yun lang ang kailangan ni Satan. Yung ilalagay niya sa isip mo para ang pagsunod mo sa Panginoon, yung obedience na meron ka sa Diyos, ay maputol. Yun lang ang kailangan niya. Hindi niya kailangan ng mga mamahaling baril o order pa siya sa Amerika. Hindi yung ganun. Hindi yung kailangan ni Satan. Ang kailangan niya lang, guluhin ang isip mo. Paniwalain ka, mga kapatid, na hindi ka tutulungan ng Panginoon, pinabayaan ka na ng Diyos, hindi ka nakarapat-dapat. Yan naman yung madalas mga kapatid eh. Diba? Yan yung madalas na ginagamit sa atin mga kapatid. Ni Satanas para tayo ay ilayo sa Panginoon, na yung pagsunod natin sa Diyos ay maputol, ay hindi na mangyari mga kapatid. Ang kailangan niya lang mga kapatid, guluhin ang ating isip. Kasinungalingan. Yan po yung tinatawag mga kapatid na Satan's lie. Kaya sa atin mga kapatid, bilang isang Kristiyano mga kapatid, kailangan natin maging matalino. Kailangan natin maging matalino. Kasi alam niyo po mga kapatid, si Satan, napakatalino po niyan. At alam ni Satan kung saan tayo mahina. Alam niya mga kapatid kung saan tayo titirahin. Alam niya kung saan tayo aatakihin mga kapatid. Pero ito pong tatandaan niyo, mas matalino po ang ating Panginoon. Mas matalino ang Diyos mga kapatid. Di ba? Minsan nilalagyan ni Satan ang ating mga isip na parang naglilingkod ako sa Panginoon. Hindi naman ako nagbabago. Diba? Parang wala namang pagbabago sa isip. Malikod na lang ako. Diba? Yan po yung mga isang halimbawa mga kapatid na inilalagay mga kapatid ni Satan sa ating pong pag-iisip para mga kapatid lumayo po tayo sa ating Panginoon. So this sa 2 Corinthians chapter 10, Paul say we have divine weapon and not human strategy. Hindi natin kailangan mga kapatid ng human strategy. Ano po ang kailangan natin mga kapatid? Yung strategy ng Panginoon. Yung kayang gawin mga kapatid ng Diyos. Amen po mga kapatid. Yung divine weapon mga kapatid, hindi po yan yung tinatawag na positive thinking. Kasi dyan tayo nagtatago kung minsan eh. Alam mo yung hinang-hina ka na, iisip ka, kaya ko pa naman eh. Positive di mo ako tutulungan ako ng Panginoon. Positive. Hindi po yan ang kailangan natin mga kapatid. Hindi po tayo, mga kapatid, maisasalba mga kapatid. Ano po kailangan natin? The Word of God. Yung salita ng Panginoon. Na sa oras nakakaramdam ka ng hindi maganda mga kapatid o nakakaisip ka ng tagilid po sa salita ng ating Panginoon, kailangan mo gawing basihan ang salita ng Diyos. Ano pa? Prayer. Panalangin mga kapatid. Lalo na yung panalangin ng bawat isa sa atin. Kapag prayer meeting mga kapatid, kapag ikaw ay dumadaan mga kapatid sa sitwasyon na hindi mo siya kayang i-handle, napaka-importante po ng sama-samang panalangin. Huwag natin itago yung ating mga sarili, mga kapatid, na kaya ko pa naman eh. Malakas naman ako eh.
Diba? Hindi pa naman ako iniiwanan ng Panginoon, mga kapatid. Kapag yan po ay pinabayaan natin, lalala yan. Lalala po yan, mga kapatid. At dadating sa point na sinasabi mo na kaya mo pa naman, hindi mo na yan kaya, mga kapatid. Makakapag-isip ka na ng mga bagay na magpapalayo sa'yo sa Diyos. Tama, mga kapatid. Amen po. Kaya kung tayo, mga kapatid, ay nakakaramdam ng mga panghihina, mga kapatid, idulog agad natin sa Diyos. Huwag na natin patagalin. Tingnan niyo yung apoy, mga kapatid, na maliit. Di ba? Kaya-kaya mo yan, patayin ang kamay mo eh. Yung maliit, ganunin mo lang, patayan eh. Pero pag pinabayaan mo yan, mga kapatid, patagalin mo yung apoy, sunog mo ang bahay nyo. Baka madamay pa yung kapitbahay, kawawa naman. Di ba, mga kapatid? Pero sa una pa lang, kaya mo nang patayin eh. Alam niyo, mga kapatid, yung mga ganyang bagay sa buhay natin, yung mga negative thought, o kung ano man ay hindi maganda, kaya mo yan eh. Pag naramdaman mo yan, patayin mo kaagad. Huwag mo na palalain. Tama, mga kapatid, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Kung ikaw man ay na-disappoint, kung ikaw man ay nasaktan, mga kapatid, salita ng Diyos, ano ba yung sinasabi ng salita ng Panginoon? Hayaan mo ang Panginoon. Siya ang magja-judge, siya ang hahatol. Diba, mga kapatid, ano ba sabi ng Panginoon? Magpatawad ka. Wag mo nang patagalin, mga kapatid, kasi lahat ng bagay na kapag pinatagal mo, lumalala. Kahit nga sa pag-ibig eh. Diba, mga kapatid, kala mo puppy love lang, pero araw-araw mo na siyang naiisip. Eh. Diba? So lumalala, mga kapatid. Kapag tayo, mga kapatid, ang ginamit nating weapon sa spiritual battle natin, yan, salita ng Panginoon, yung prayer, or yung Espiritu Santo ng Panginoon, at ang katotohanan. Ang sabi dito, and with this weapon, we don't just block the lies. We demolish them. Mga kapatid, kapag ang ginamit natin ay salita ng Panginoon, dinaan natin sa prayer at humingi tayo ng gabi sa Espiritu Santo ng Panginoon, hindi lang natin basta binablock yung kasinungalingan ni Satan. Dinidemolish natin. Pinapaalis natin. Di ba? Nakita na ba kayo ng mga dinidemolish na lugar? Di ba? Lahat talaga yun malinis. Wash out. Wash it out. Wash out. Di ba? Kapatid, talagang wala. Ganun po ang nagagawa, mga kapatid, ng salita ng ating Panginoon. Yun po yung tinutukoy ni Apostol Pablo na kaya, ang sabi diyan, na siyang gumigiba ng mga malinghaka at ang bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Yun po yung kailangan natin. Hindi natin kailangan, mga kapatid, yung mga physical weapon o kung kahit anong armas. Ito lang po, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon. Salita ng Diyos. So ngayon, mga kapatid, ang sabi kasi sa verse 5, mga kapatid, ang sabi diyan, yung pinakadulong part, at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Kung babasahin natin sa English yan, mga kapatid, ang sinabi po doon na take every thought captive. Pag sinabing captive, yun nga, bihag. Yan po ay ginagamit madalas sa mga kriminal, kinukulong, captive. So, ang tanong, mga kapatid, what does really mean na sinasabi po ng Biblia na take every thought captive? Ibig sabihin, mga kapatid, it means you don't just accept every thought that enter to your mind. Ayan. Ibig sabihin, mga kapatid, yung sinasabi dyan na bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima, yung pag-captive, mga kapatid, na ikaw yung tipong tao na hindi lahat ng pumapasok sa isip mo, pinaniniwalaan mo, hindi lahat ng naririnig mo, hindi lahat ng nakikita mo, mga kapatid, pinaniniwalaan mo. Totoo naman, mga kapatid eh. Kasi may tinatawag po tayo na Satan's lie, lalo na sa mga Kristiyano, mga kapatid. Kasi alam naman natin ang mission talaga ni Satanas, ilayo ka talaga sa Panginoon eh. At lahat ng bagay, lahat ng estratehiya, mga kapatid, gagawin ni Satan para ilayo tayo sa Panginoon.
Diba? At ang priority ni Satan, kung sinasabi nga kanina mga kapatid sa aral na salita ng Diyos, ang priority ng Panginoon, yung mga tao na naligaw. Pero ang priority po ni Satan, yung mga tao, mga kapatid, na yung masasabi mo may ugat na, diba? Yung talagang malalakas na mga kapatid sa paglilingkod, yan po mga kapatid, ang number one na priority po ni Satan. Yung mga bago mga kapatid na convert natin, wala siyang pakialam dyan. Hahayaan niya lang yung mga disipulo niya, kayo nang bahala dyan. Ang target po ni Satan, yung mga taong talagang ginagamit sa gawain ng Panginoon, yung malaki, yung naitutulong sa gawain ng Panginoon, yung mga tao na masipag mag-outreach, yung mga tao, mga kapatid na talagang makikitaan mo ng loyalty, ng faithful mga kapatid sa harapan ng Panginoon. Yan po mga kapatid, yung priority ni Satan. Kaya tayo, mga kapatid, kailangan natin maging matalino. Kailangan natin bantayan yung ating mga sarili, mga kapatid. So, ano kailangan natin gawin? Yung mga bagay na pumapasok po sa ating isip, kailangan natin i-examine muna. Naunawaan niyo mga kapatid. Tingnan mo muna, mga kapatid. No, kapag mayroong bagay na pumasok sa isip mo, lalo na kapag alam mo na ito po ay hindi maganda sa harapan ng Panginoon, you need to examine it. Amen po mga kapatid. At sabi dito, kung ikaw man ay nakakaisip, anumang bagay ang naiisip mo, mga kapatid, ito yung itanong mo sa sarili mo. Ito yung tanong na itanong mo sa sarili mo, mga kapatid. Sabi dito, does this thought agree with God's truth or it is a lie from the enemy? Kailangan mo tanungin mga kapatid na yung bang nararamdaman mo talaga, yan ba ay kalooban ng Panginoon? Yan ba ay naka-align sa katotohanan ng Diyos? O ito'y kasinungalingan lang nakaaway? Tama mga kapatid, kailangan natin i-examine muna mga kapatid. If it's from God, hold on to it. Kung yan ay galing sa Panginoon at yung bagay na yan na pinangahawakan mo ay nagpapalapit sa iyo sa Panginoon at nagpapainit sa pananampalataya mo, hawakan mo. I-keep mo. Kasi, mga kapatid, sa bagay na yun, napapalapit ka sa Panginoon. Pero, mga kapatid, if it's from the enemy, take it captive. Ikulong mo, mga kapatid, paalisin mo. Ialis mo sa isipan mo mga kapatid and replace it with truth. Kung ano talaga yung sinabi ng Panginoon. Kapag alam mo ang isang bagay mga kapatid na naiisip mo, nararamdaman mo, ay wala sa align mga kapatid ng utos ng Panginoon. Alisin mo. Huwag mo nang hayaan mag-stay sa isip mo, sa buhay mo mga kapatid. At palitan mo ito ng katotohanan. Amen mga, kailangan mo i-examine. At yung bagay na yan mga kapatid, ito po ay, sabi nga dito, this is an intentional act. Yung mga ganong bagay mga kapatid na ini-examine mo muna, ang tawag po dyan is intentional act. Yan ibig sabihin, kailangan mo talaga gawin. It's a daily discipline para sa ating mga Kristiyano. Yung mga ganyang bagay. Kasi sa bawat araw, hindi natin alam mga kapatid kung ano yung mangyayari sa atin eh. Anong kasinungalingan na naman ni Satanas ang ibibigay niya sa atin. Paano tayo gagamitin ng ating Panginoon mga kapatid. But the point is, mga kapatid, ano man ang nangyayari sa iyo, you need to examine first. Examine mo muna mga kapatid. At yung bagay na yan, gawin natin intentional, hindi po yan natural mga kapatid na nangyayari. Kasi may mga tao kasi mga kapatid na kapag kung ano man ang narata, go with the flow, yung tinatawag ba go with the flow lang. Kailangan natin intentional mga kapatid na i-examine anong bagay ang dumarating po sa bawat isa sa atin. Amen po mga kapatid. So ngayon, meron po tayo ditong mga biblical example. Kasi ito yung mga madalas nagiging problema ng isang Kristiyano. Yung kanyang sa isip, diba? Yan madalas inaatake ni Satanas ang mga Kristiyano sa isip. Kasi yun naman talaga ang ano niya eh. Yun lang, hindi naman tayo pwedeng hawakan ni Satanas.
Hindi naman tayo pwedeng sapakin, sipain, di ba mga kapatid? Ang kaya niya lang gawin, mga kapatid, maglagay ng isang bagay sa ating isip para mapalayo tayo sa ating Panginoon. So ito, meron tayong mga biblical example dito mga kapatid. Una, si Eva. So alam naman natin yung napatawa. Si Eva, hindi kasama si Adan. Si Eva, mga kapatid. So alam naman natin yung pangyayari. Sorry. So alam naman natin mga kapatid yung nangyari kay Eva, mga kapatid, sa Garden of Eden. Siya po ay tinukso. Tama? Tinukso po siya ni Satanas. Amen po mga kapatid. And Satan didn't touch Eve. Hindi niya hinawakan si Eva. Tama mga kapatid. Ang ginawa niya lang, he planted a thought. Nagtanim lang siya sa isip ni Eva. Hindi niya hinawakan, hindi niya tinulak, hindi niya pinilit mga kapatid. Ang ginawa lang ni Satan, nagtanim lang siya ng isang bagay sa isip ni Eva. Ano po yun mga kapatid? Yung isa doon mga kapatid, sabi, sinabi ba talaga yan ng Diyos? Ayan. So napaisip tuloy siya, nagkaroon siya ng pag-iisip mga kapatid na, di ba? Mga kapatid, nagtanim. Praise the Lord. So, hindi niya, ulitin ko po mga kapatid, si Eva doon sa Garden of Eden, tinukso siya ni Satanas, hindi siya hinawakan, hindi siya hinila, hindi siya tinulak mga kapatid. Ang ginawa lang po ni Satanas, nagtanim lang siya sa isip po ni Eva. Tingnan niyo mga kapatid, di ba? Napakaliit na bagay lang yun. Tama? Maliit lang, ayun lang naman sinabi ni Satanas eh. Ayun lang yung ginawa ni Satan. Nagtanim lang siya, alam niyo sa panahon natin ngayon mga kapatid, ganyan pa rin ang strategy ni Satan. Hindi ka niya hahawakan. Alam niya kung saan ka mahina. Alam niya kung saan ka atakihin kapatid. Ang gagawin niya lang, magtatanim lang siya. At kapag ikaw ay naniwala dyan, tapos ang lahat ng bagay. Amen po mga kapatid. One thought led to this obedience. One thought lang. Isa lang mga kapatid. Yun lang ang gagawin ni Satan. Isipin nyo gano'n siya kagaling. Hindi niya kailangan na napakaraming sundalo. Hindi niya kailangan na napakaraming sandata mga kapatid. One thought. Mga kapatid, isang isip lang mga kapatid ang gagamitin ni Satan para ilayo ang anak ng Diyos sa kanyang ama. Isang thought, mga kapatid. Isang halimbawa pa. Jesus in the wilderness. Alam naman natin sa Matthew chapter 4. Di ba mga kapatid? Satan tempted Jesus with twisted scripture and exciting enticing lies. Ayan mga kapatid. Nung siya po ay dinala sa isang mataas na lugar, kung sabi niya kay Jesucristo, mga kapatid, gumamit pa siya ng salita ng Diyos, ha? Diba, mga kapatid, hindi sila nagsuntukan doon. Ang tanging ginawa lang ni Satan, mga kapatid, nagbigay siya ng salita ng Panginoon. Tingnan mo, kahit sa Satan kayang gumamit ng salita ng Diyos, hindi lang tayo. Buti pa nga si Satan nagamit ng salita ng Panginoon eh. Di ba mga kapatid, hindi lang po tayo ang kayang gumamit. Kahit si Satan, kaya niyang gumamit ng salita ng Diyos. Ang sabi niya mga kapatid, kung ikaw talaga ay anak ng Panginoon, gawin mong tinapay itong bato na ito. At ang sabi pa doon, mga kapatid, tumalon ka nga dyan. Kasi kung ikaw talaga, ay hindi ka papabayaan ng Panginoon, magpapadala siya ng mga anghel para iligtas ka. Tignan niyo mga kapatid, hindi sila nag-away doon, hindi sila nagkaroon ng physical touch. Hindi sila nagkaroon ng physical reaction, mga kapatid. Just one thought. Isip lang. Diba mga kapatid, pero anong ginawa ng Panginoon, mga kapatid? He used the Word of God.
Ginamit niya yung salita ng Panginoon. Ang sabi niya mga kapatid, after magsalita ni Satan, it is written. Ginamit niya yung salita ng Panginoon. Ano nangyari mga kapatid? Nagwagi ba si Satan? Hindi. Alam niyo mga kapatid, yan po ang isang bagay na kailangan nating matutunan at gawin nating a weapon, yung salita ng Panginoon. Kapag nagbigay sa iyo ng kasinungalingan si Satan, ito ang sabi ng Panginoon eh. Kung binilalagay sa isip ni Satan, hindi, ikaw ang tama, huwag mo sila patawarin, hayaan mo sila. Hindi. Ang sabi ng Diyos, magpatawad ako. Kasi pinatawad ako ng Panginoon. Huwag mo sila mahalin. Hindi nila deserve. Ikaw nga hindi kanila pinapahalagan eh. Ikaw nga hindi nila minamahal, hindi ka minamahal eh. Hindi. Ang sabi ng Diyos, love your enemy. Mahalin mo sila. Kahit yung mga tao nag-uusig sa iyo, mahalin mo sila, ipanalangin mo sila. Yan ang utos ng Panginoon. Gawin nating sandata, mga kapatid, yung salita ng Panginoon. Di ba isa yan sa mga spiritual armor? Amen. Yung espada, ano pong tinutukoy nun? Yung salita ng Diyos. Kailangan yun yung pang-atake natin. Yung salita ng Panginoon. Hindi yan ang sinasabi ng Panginoon. Ito ang sinasabi ng Diyos. Ito yung tama. Ito yung katotohanan. Kailangan natin labanan. Huwag tayong maging Kristiyanong go with the flow lang. Huwag ganun mga kapatid. Kailangan lumakad tayo mga kapatid sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kasi ganun ang ginawa ng Diyos eh. He fought lies with truth. Nilabanan niya mga kapatid yung kasinungalingan ni Satan sa pamamagitan ng katotohanan. Dapat ganun tayo mga kapatid. Nasa oras na tayo mga kapatid ay niloloko ni Satanas, gamitin natin ang katotohanan na sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Amen po mga kapatid. Pwede ba natin palakpakan ang ating Diyos? So ngayon, mga kapatid, ang sabi diyan sa verse 5, so balik tayo dito sa ating pinag-aaralan mga kapatid. How do we take every thought captive? Paano natin mga kapatid mabibihag yung mga thought na pumapasok sa ating isipan mga kapatid para hindi tayo maloko ni Satanas. Una, dapat natin gawin mga kapatid, recognize the thought. You need to recognize. Kailangan malaman mo mga kapatid, stop letting your mind drift, uncheck, and be alert. Kailangan mo maging alerto. Kasi hindi lahat ng pumapasok sa isip mo mga kapatid, yan ay galing sa Panginoon. Baka yung mga naririnig mo, iba na yung naririnig mo. Diba mga kapatid? So kailangan natin ma-recognize. I-recognize mo muna kung yan ba ay galing sa Panginoon o hindi o galing po yan kay Satan. Pangalawa, test it against God's Word. Ayan. Magtanong ka muna, i-test mo muna. Bawa, ito. Nilagay dyan. Ito yung naiisip mo. I-test mo kung yun ba ay naka-align sa salita po ng ating Panginoon. Tanungin mo yung sarili natin, yung sarili mo mga kapatid. Is this from God or the enemy? Ito ba'y galing sa Diyos o galing sa ating Panginoon mga kapatid? Kung yung bagay na yan mga kapatid ay paramdam sa atin ng tinatawag na guilt or takot, condemnation or pride, makakapagbigay sa atin ng pride or temptation mga kapatid, it's not from God. Kasi hindi yun ang dala ng ating Panginoon. Ano po ang dala ng Diyos sa atin? Kapayapaan. Amen. Pag-asa. Amen po mga kapatid. Bumaba ang Panginoon para po iligtas ang bawat isa sa atin, not to condemn us. At hindi tayo binigyan ng Panginoon. Sabi nga ng Biblia, hindi tayo binigyan ng espiritu ng kakatakutan ng Diyos. Tama mga kapatid. Kaya kapag yung isang bagay ay nakaramdam ka ng natatakot ka, hindi po yan galing sa Diyos. Amen mga kapatid, hindi po yan galing sa ating Panginoon. Kaya napaka-importante mga kapatid. Pagkatapos natin i-recognize yan. Kasi mahirap yun eh.
May nararamdaman kang hindi maganda, tapos hindi mo maintindihan saan ang gagaling, ano ba yung pinagmumulan, di ba? Bakit mo yun naramdaman? Kasi alam nyo, hindi po ako layo sa bagay na yan at minsan ko nang naramdaman yan at napakahirap. Nakakaramdam ka ng hindi magandang bagay, pero hindi mo alam bakit yun hindi mo yun nararamdaman. Bakit mo yun nararamdaman? Napakahirap nun. Amen. Ang hirap nun mga kapatid, ang hirap i-solve. Ang hirap hanapan ng solusyon. Ang hirap makawala. Kapag hindi mo alam kung bakit mo yun nararamdaman, hanapin mo. Kailangan natin ma-recognize. Ano ba yan? Saan ba yan ang gagaling? Bakit ko ba yan nararamdaman? Kasi kung hindi mo alam, ialis mo yan sa sarili mo kasi hindi makakabuti yan. Mga kapatid, hindi makakabuti sa bawat isa sa atin. So, kailangan ma-recognize mo. Malaman mo sa sarili mo. At kapag nalaman mo na, iharap mo sa salita ng Diyos. Ito pa'y galing sa Panginoon. Naka-align pa ba yan sa salita ng Diyos o hindi? Yan mga kapatid. Kapag ikaw ay nakaramdam ng guilt, or ng takot, or ng condemnation, o ikaw nagkaroon ka ng pride, ba mga kapatid? Ba, nagkaroon ka ng pag-iisip, o huwag na natin nalayo. Hindi. Sila yung mali. Ako yung tama. Saan pumapasok yun? Sa pride. Diba? Yung mga ganyang pag-iisip, mga kapatid, pride or temptation, natitempt ka, mga kapatid, gumawa ng hindi po maganda sa harapan ng Panginoon. Hindi po yan galing sa Diyos. Kailangan natin ma-recognize at syempre, i-align natin sa salita ng Panginoon. So ngayon, nandyan na. Nalaman mo na salita ng Panginoon. At napatunayan mo sa sarili mo na hindi siya naka-align sa Diyos. Ang pangatlo na kailangan mong gawin, replace it with the truth. Amen? Amen. Replace it with the truth. Kung ano yung sinabi ng Panginoon. Find a Bible verse that speak against the lie. Yun ang gawin natin mga kapatid. Humanap tayo ng Bible verse na lalaban doon sa kasinungalingan na inilagay ni Satan. Hindi hahanap tayo ng verse, mga kapatid, para ipagtanggol, mga kapatid, yung ating sarili. Di ba yun ang problema? Hanap ka ng verse. Post ka sa Facebook. Diba mga kapatid? Ayun ang problema natin, lalo na sa mga kabataan, mga kapatid. Yun ang Facebook, ang social media, ginagawang ano tawag doon? Diary, ginagawang slam no. Diba? Yung sama na loob nilalagay doon sa Facebook. Wala namang pakialam si Zuckerberg sa'yo. Mga kapatid. Diba? Maghanap ka ng Bible verse na lalaban doon sa kasinungalingan na ibinigay ni Satan. Hindi para labanan yung tao. Mga kapatid, hindi naman sila yung kalaban natin eh. Ang kalaban po natin, si Satan, hindi yung kapatid mo sa pananampalataya, hindi yung mga tao. Yung mga tao na yan, mga kapatid, yan po ang misyon natin, na madala sila sa kalooban ng Panginoon, sa presensya ng Diyos. Hindi po sila kalaban. Kahit inuusig ka nila, mga kapatid, inuusig ka ng mga tao sa paligid mo, huwag mo sila ituring na kalaban. Amen. Huwag mo sila ituring na kalaban. Kasi paano mo sila idadali sa Panginoon, mga kapatid, kung nilalabanan mo rin sila? Ang mission nga natin, madala sila eh. Di ba? Madala sila, mga kapatid, sa presensya po ng ating Panginoon. So ngayon, replace it with the truth and find a Bible verse that speak against the lie. And sabi dito, and say it out loud. Let it renew your mind. Ito mga kapatid, ang sabi ng Bible, masakit ang katotohanan. Kapag masakit, ayaw na natin. Diba alam niyo mga kapatid, ang salita ng Diyos totoo naman masakit eh. Pero yan ang bagay na magpapalaya sa atin. It will set us free. Magpapalaya sa atin. Yan po ang sabi ng Biblia. Tanggapin mo. Kung yung salita ng Diyos, mga kapatid,
na ibinigay sa atin ng Panginoon para mawala at malabanan ang kasinungalingan ni Satan ay natapakan ng ating pride, ang ating pagkatao. Tanggapin mo ng buong puso. Huwag mo labahin, hindi ito para sa akin. Hindi, baka yun sa kanila yan, sa kanila. Ito sa akin, ito sa akin. Mahal ako ng Panginoon, hindi ang pababayaan ng Diyos. Yan yung mga gusto natin verse eh. Pero yung mas sakit na verse, ayaw natin yan mga kapatid. Hindi po tayo magbabago niyan. Hindi tayo lalago sa bagay na yan mga kapatid. So gano'n naman mga kapatid, kahit masakit na salita ng Diyos, tanggapin po natin. Kasi kailangan po ng spiritual natin yan. Kailangan po ng spiritual natin yan. So ngayon, pang-apat, stay filled with God's Word. Ayan. Na-recognize mo na. I-test mo ngayon sa salita ng Diyos. Kapag nakita mong hindi galing sa Panginoon, palitan mo ng katotohanan ng Diyos. At syempre, ang pinakamahalaga, kailangan mag-stay ka sa salita ng Panginoon. Hindi porkit na-solve mo na, tapos na yun, mga kapatid, hanggat hindi dumadating ang Diyos, ang misyon ni Satanas hindi po natatapos. Amen. Tuloy-tuloy pa rin yan. Kaya kapag nakahanap ka ng verse, habang buhay, dadalhin mo yan. Paano sa ibang bagay ka naman atakihin? Magagamit mo ba yan? Kailangan ko magpabaptize. Pabaptize na ulit. Diba? Inatake ka sa pinansyal, kailangan ko magpabaptize ulit. Hindi mo ganun. Diba? Mga kapatid, stay sa salita ng ating Panginoon. Kailangan ipuspusin mo yung sarili mo ng salita ng Diyos. Punuin mo ng salita ng Panginoon. Kasi napakatalino po ni Satanas at lahat ng bagay gagawin po ni Satanas para ilayo ka sa Panginoon. Amen. Kaya kailangan natin, wala namang sundalo mga kapatid na pupunta ng gera, isang bala lang. Ano yun? Para lang sa leader? Diba? Yung leader nandun sa likod. Ang tatakbo ka, pupunta mo isang bala lang to para sa ito. Diba? Hindi mo ganun. Ang mga sundalo, mga kapatid, maraming dala yan. May dito may handgun, may armalite, may bomba pa. Bakit? Kasi kapag naubusan sila, maghahanap sila ng bomba. Diba? Ganun dapat tayo. Hindi lang salita ng Diyos. Isang salita ng Diyos ang meron tayo. Kailangan natin punuin ang salita ng Panginoon ng ating mga sarili. Kasi sa kahit anong paraan, aatakihin ka ni Satanas. Kung kailangan niya gamitin ang pamilya mo, gagawin niya yun. Kung kailangan niya gamitin ng kaibigan mo, gagawin niya yun. Para lang para ilayo ka sa Panginoon. Kaya sa atin bilang isang lingkod ng Panginoon, mga kapatid, kailangan natin punuin ng salita ng Diyos yung ating mga isip. Kailangan natin punuin ng salita ng Diyos yung ating mga isip. Huwag tayo magbibigay ng space sa kasinungalingan na Satanas. Amen po mga kapatid, kailangan salita ng Diyos. Sabi dito mga kapatid, you can fight lies with truth if you don't know the truth. Mga kapatid, tama naman, di ba? Paano malalabanan yung kasinungalingan at katotohanan? Kung hindi mo naman alam, wala ka namang ipanlalaban. Di ba, mga kapatid? Spend time daily in Scripture, mga kapatid. This is how your mind is renewed. Kaya kailangan natin basahin ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Sabi nga ng Bible, di ba? Ang kautusan ay huwag mahihiwalay sa ating mga bibig, kundi pagbulay-bulayan mo yan araw at gabi. Para masunod mo ang lahat na nakasulat doon. At sa ginagawa mo na yan, pagpapalain ka ng Diyos. Di ba mga kapatid, kailangan natin magbasa ng salita ng Panginoon. Kumuha ka ng oras para magbasa ng magbasa ng salita ng ating Panginoon. So ngayon mga kapatid, para sa ating pagtatapos, meron po tayong tinatawag na spiritual battle. At ang tanging kailangan lang natin gawin, mga kapatid, ay lumaban spiritual. Kung sino man, kung ano bang bagay ang ginagamit ni Satan, mga kapatid, o gumagamit man siya ng mga tao na malalapit sa iyo, o ginagamit niya man, mga kapatid, yung mga tao sa paligid mo, hindi po sila yung kaaway mo. Hindi mo sila dapat layuan. Mga kapatid,
Ang kalaban po natin si Satanas. Tignan niyo mga kapatid si Pedro at ang ating Panginoon. Di ba? Nung ginamit ni Satan si Pedro mga kapatid para pigilan ang kalooban ng Diyos na mapako si Pedro sa krus ang ating Panginoon. Ang sabi mga kapatid ng ating Panginoon kay Pedro, lumayo ka sa akin, Satanas. Diba, hindi niya mismo direkta sinabihan itong si Pedro kasi alam niya eh. Alam niya kung sino yung nasa likod. Mga kapatid, kailangan alam natin mga kapatid kung sino yung kalaban natin. Si Satan mga kapatid. Si Satan ang kalaban natin mga kapatid. Sa spiritual battle natin. Hindi yung mga tao sa paligid natin. Si Satan mga kapatid ang nagnanais na tayo po ay mapalayo sa ating Panginoon. So ngayon mga kapatid, para sa ating pagtatapos, our mind o yung ating mga isip mga kapatid, ito po yung battlefield natin. At ang sabi dito, for the last, encouragement para sa bawat isa sa atin. You don't have to be ruled by your emotion. Ulitin ko po mga kapatid, you don't have to be ruled by your emotion, temptation, or fears. God has given you everything you need to fight back. Ibinigay na ng Panginoon lahat ang salita po ng ating Panginoon. So sabi pa dito, you may not be able to stop every thought from coming. Hindi mo yun maiiwasan. Hindi mo yun maaalis. Talagang mangyayari at mangyayari yun mga kapatid. You may not be able to stop every thought from coming, but you can decide what stay. Nasa sayo pa rin yun. Hindi mo, ang mga papasok sa isip mo, hindi mo yan mapapigilan. Pero nasa kamay po natin. Tayo po ang magde-decide kung ano po ang ilalagay natin sa isip natin. Kung ano yung mag-i-stay. Kaya mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, yung mga napag-aralan natin, you need to recognize. Then, ilagay mo sa alay ng Panginoon, yung salita ng Diyos. Kung nakita mo na hindi po yung kalooban ng Panginoon, palitan mo ng katotohanan. At ang sabi doon sa napag-aralan natin, mga kapatid, kailangan natin punuin ng salita ng Panginoon ang ating mga sarili, ang ating mga isip. Amen po mga kapatid. Nang sa ganun, hindi po tayo maloko ni Satan. Hindi po tayo mga kapatid mapaniwala ni Satanas sa kanyang mga kasinungalingan sa atin. Kasi mga kapatid, yan po ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Amen. Pero ang kagustuhan po ng Panginoon, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon mga kapatid.